Ito po, ipapakita ko sa inyo na isa doon sa mga sinasabi patungkol doon sa binanggit ni BP Sara na siya pa ba ang nagdidesisyon. Tingnan mo, kung hindi guilty yan si Bongbong Marcos, iba na eh. Iba na yung kanyang pagsasalita. Diba? Lutang na eh. Iba-iba ang sinasabi niya. Tingnan nyo po. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Yon, sabi niya, andyan ang mga flood control. Ibig sabihin ni Bongbong Marcos, hindi merong flood control, meron. Sobrang lakas lang na overwhelm. Sobrang lakas lang ng bagyo. Sobrang dami lang ng tubig. Kaya hindi na control no flood control. Pakinggan natin. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Isang Marcos, COVID ka talaga. Dati, merong flood control, wala. Na-overwhelm lang. Ngayon, wala kang makita. Na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Nasaan ang mga flood control? Ulitin natin. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Isang na simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kahapon sinasabi ko pa, ito pa kaya? Alam pa ba niya yung sinasabi niya? Siya pa ba ang nagdidesisyon o binubulong lang sa kanya kung anong sasabihin? Tapos sabihin mo, baka hindi niya kasi alam yung nangyayari. Sabi nung kaibigan ko, yan ang patunay at hindi lang yan, marami pa na iba-iba siya. Sinabi niya walang pumasok na baril sa KOJC. Diba? Alam mo na may bumubulong lang, hindi niya alam kung anong nangyayari. Tanong siya pa ba ang nagdidesisyon? Ako baka mamaya mag-iingat tayo mga DDS. Ito seriously, mag-iingat tayo mga DDS kasi nagpapalabas sila ng fake videos. Okay? Nagpapalabas sila ng AI. Inaantay nila. Pero galing sa kampo nila, yan ang balita natin, galing sa kampo nila. Hindi ko sinasabing si Bongbong Marcos mismo. Posibleng yung mga alipores niya, pinoprotektahan siya. Mamaya, pupuntahan natin yan. Yung mga alipores niya, pinoprotektahan siya, tapos pipick upin ng DDS. Pag nilabas mo yun, gagatungan nila fake news ang DDS. Okay? So tanong, Claire Castro, AI pa to? Baka mamaya AI to Kasi magkaiba yung sinasabi ni Marcos Sabi niya, may flood control. Dito walang flood control. Nako, DDS, fake news na naman tayo. Paki-double check nga, baka AI to. May bagong labas na AI video si Bongbong Marcos, pambihira, no? Pero ako sure ko hindi AI. Bakit? Napanood ko sa news parehas yun Sa mainstream media ko napanood parehas yung video na ito. So definitely hindi to AI. No? Si Marcos ba? Baka robot na tong nagsasalita. Kasi ang gago naman niya, ang sobrang tanga niya, kung sinabi niya dati, may flood control, overwhelm, tas ngayon walang flood control. Ano ba talaga, Bongbong? Nalilito na kami sa kalokohan mo Ano na ba talaga? Kaya tuloy walang naniniwala sa mama na ito. Walang naniniwala Dahil iba-iba sinasabi. Babalikan ko yung binanggit ko po kanina. Ito, nabalitaan ko ulit. This is from a reliable person. Maniwala po kayo. Hindi ko na lang babanggitin ko sino to. Ang pumoprotekta daw kay Bongbong Marcos ay yung mga nakapaligid na nakakapagnakaw. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Sinasabi ko na sa inyo. Kaya nga sabi ko doon sa nagsabi sa akin, baka naman nagkakamali ka. Meron silang pinakitang ebidensya. Hindi ko na sasabanggitin yung ebidensya na yon dahil malalaman nyo kung sino tong tao na to. Pero yung ebidensya po, kalat po sa balita. Kalat po sa Facebook, kalat sa YouTube. Sa katunayan, pag sinabi ko sa inyo, eto, pati pulahan, sasabihin nila totoo. Totoo, bakit? Record. Ngayon lang nangyari sa Pilipinas. Pero, yun daw ang gumagastos to protect. Why? So, he can continue kung ano man yung ginagawa niya. Hindi natin alam kung totoo ito. Pero yung ebidensyang pinakita niya sa akin, nakikita niyong lahat. Nakikita niyong lahat.
even the Pinklawans and the Pulahans, even the communists, nangyayari po. So, totoo, ito na yung topic ko pa kanina. Ginagawa na lang ba ito para laging nasa happy place si Marcos? Tanong lang po nagtatanong lang. Para yung mga nakapaligid mapagpatuloy nila yung kanilang ginagawa. Meron din naman nagsasabi na kasabwat si Bongbong Marcos patungkol dito sa flood control. Nililigtas lang niya yung sarili niya. Ito, simulan muna natin dito. Senator Robin Padilla, peke ang drug test ni Bongbong Marcos. O, naalala niyo yung dati sa St. Luke's? Na drug test niya? O, pag-uusapan natin yan. Mandatory drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ipinanukala yan ni Senator Robin Padilla sa kanyang Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang, may mali sa panukala. Gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labag sa konstitusyon ang mandatory o universal drug testing. Baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Yo! Ako. Teka muna ha. Tulungan ninyo ako. May tanong ako. Taas ang kamay ng mga bashers ko na nanonood dito. O pati na rin yung mga Pinklawan. Hindi lang pulaan yung mga Pinklawan, yung mga komunista. Taas din ang kamay. May tanong ako sa inyo. Pati yung mga vloggers, mga vloggers ni Bongbong Marcos. May tanong ako sa inyo. Bakit yung mga kaibigan o yung mga malalapit o yung mga tauhan ni Bongbong Marcos ayaw sa drug test? Hindi, di ba? Sige, tanungin ko na rin kayo, pati yung mga DDS, bakit sa tingin ninyo, iwas na iwas sila sa drug test? Di ba, halimbawa, ako, vlogger, at hahamunin mo ng drug test si Baste. Sige, bakit? Tulungan ko po kayo. Ko-content ko, hindi ko sasabihin, ay, labag sa batas ang inuutusan, labag sa konstitusyon ang pagpapadrug test. Hindi ako magkakaganon, di ba? Bakit yung mga vlogger, yung mga kaibigan, o yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, bakit takot kayo sa drug test? Pati nga yung vlogger na sinasabi ko na dating anchor, dating reporter ng isang mainstream media, kine-question din yung drug test. Baka ang bihira. Pinklawan yun, Pinklawan. Pati Pinklawan ngayon. Tumutulong na rin patungkol sa drug test. Di ba? Diba? Masyado naman kayong nahahalata, Claire. Di ba? Bakit naman pati? Nako. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Bukod dyan, Wala, mamaya ka na umepal. Dito muna tayo kay Claire. Alam natin na ang boses ni Bongbong Marcos ay boses din ni Claire Castro. So halata dito na sa madaling salita, iwas pa rin si Bongbong Marcos sa drug test. Alam nyo, marami nagsasabi dyan, pwede naman yung drug test na yan may nagsasabi, illegal daw yan. May nagsasabi daw, legal daw yan. Bakit? Sabi nung iba, pwedeng gumawa ng batas patungkol dyan kasi hindi naman ito sa pagtakbo. Dahil ang bawal lang daw, yung dadagdagan mo yung requirements pag ikaw ay tatakbo. O yung iba naman sinasabi, against, ito ay self-incrimination. Sa batas, hindi mo pwedeng ipagkanlulo o ilaglag yung sarili mo. Kaya, bakit ako kukuhanan nyo? Humanap kayo ng ebidensya na adik ako. Parang ganon. Hindi ko ilalaglag yung sarili ko. Pero, ang pwedeng papasukin dito ni Robin Padilla, pwede kang gumawa ng batas. Ako hindi po abogado, kaya nga may pagtatalo dito. May nagsasabing legal, may nagsasabing illegal. Di pag-usapan, ipanukala. Ngayon, pag pumasa yung batas at sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, tigil nyo yan. Agree ako, wala na tayong pag-uusapan. Unconstitutional yan. Susunod tayo. Di ba? Patas ang DDS, patas tayo. Hindi tayo Hindi tayo katulad ng iba. Pag gusto natin yung utos ng Supreme Court, pabor. Kung ayaw niyo yung utos, hindi pabor. Hindi ako kahit anong desisyon. Gawin mong batas yan, Robin Padilla. Pag sinabi ng Supreme Court, illegal, ihinto nyo na yan. Ako mauunang magbablog, sasabihin ko unconstitutional yan. Sabi na Supreme Court, ihinto. Pero
gawin nating patas. Paano kung sabihin ng Supreme Court, constitutional yan, tuloy yan, mandatory drug test? Postahan tayo ngayon. Hindi, ano lang yan, hindi po ako nakikipagsugal. Ano lang yan, paano ang expression ko lang yan? Pustahan tayo. Pustahan tayo. Lahat ng paraan gagawin ni Bongbong Marcos na hindi magpa-drug test. Pustahan, pero yan ang nakakapagtaka. Bakit dati may drug test si Bongbong Marcos? Bakit ngayon iwas siya sa drug test? Pag-uusapan natin maya-maya lang. Testing. Bukod dyan, hinamon naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan si Padilla na linisin muna ang sarili nitong bakuran. Kamakailan nadawit ang staff ni Padilla na si Nadia Montenegro sa umano'y pagmamariwana sa CR ng Senado. Bagay na itinanggi ni Montenegro na agad naman nag-resign. Dagdag pa ni Libanan, gimmick lang ang panukala. Ayon naman sa kampo ni... Ito. Balikan muna natin yan. Okay, sige, kung gimmick yon, paano? Brad, bossing, sir, contractor, congressman, pambira, congressman, paano kung pumayag si Robin drug test, siya at pati yung kanyang mga staff? Papayag din? Kasi ang contention mo, ilinisin mo muna yung bakuran mo. Sabihin, sige, papatunayan ko sa inyo, hindi ako adik, hindi rin adik yung staff ko. Paano kung pumayag? Sasabihin mo rin ba sa presidente? O pinoproteksyonan mo ang presidente? Kasi dapat pag nagsalita tayo patas, yan ang sinasabi ko. Pag sinabi kong drug test, hindi ko lang sasabihin kay Marcos. Sasabihin ko rin kay Robin. Sasabihin ko rin, di ba? Meron kang ganyan. Nilabas mo yung tapang mo kay Robin Padilla. Paano kung ginamit niya yung hamon mo? Nilabanan niya yung hamon mo. Kaya mong sabihin niya kay Bongbong, baka umurot ang buntot mo. Hindi mo masabi yan kay Bongbong Marcos. Diba? So, kailangan patas parati. Diba? Kasi hindi, alam mo, itong problema hindi ko nilalahat itong problema sa Congress Pag inaayos, instead na tulungan yung mga taong umaayos, binabanatan. Diba? Instead na tulungan mo si Robin Padilla, teka muna, linisin natin yung hanay. Oo, linisin natin. Sige, ayos yan, suportahan natin. Ayaw ko ng droga, suportahan natin yung drug test. Kinukontra nyo pa. Pambihira naman kayo. Ayon naman sa kampo ni Padilla, hindi gimmick ang kanilang panukala, kundi isang instrumento para maiwasan at may mapanagot. Sa kabilang banda, nakaharap naman ng kakampi si Senator Padilla kay Vice President Sara Duterte. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? Yun. May laman yung sinasabi ni BP Sara. At imposible na wala tong alam. Ano sabi ni BP Sara? Pakinggan nyo mabuti. Siya pa ba ang gumagawa ng desisyon? Alam nyo po, maikwento ko lang. Meron ako natanggap from a very reliable person. Tatanungin ko na lang din kung ito ay may konektado sa sinasabi ni BP Sara or tatanungin ko na rin sa iyo, BBM, kung ito ay may katotohanan. Dahil ang sabi, ito ay sabi ako, hindi nga ako naniniwala dito, sabi ko doon sa pambihira naman, Bakit naman ganyan kayo magsalita, pambihira, congressman. Kaibigan nyo pa man din si Bongbong. Kaibigan nyo pa man din. Bakit nyo? Hindi totoo yun. Ano mo sabi? Hindi ko alam kung totoo. Dinodroga daw yan si Bongbong. Yun sabi. Dahil mahilig daw talaga yan. So pagka mayroong mga mabibigat na desisyon, dinodroga daw. Sabi ko, bakit naman ganon? Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala doon. Promise, hindi ako naniniwala doon. Kayo ba naniniwala? Hindi kayo naniniwala. Ako hindi ako naniniwala doon. Kaya para daw yung mga iba makuha yung pabor na gusto nila. Kasi sabi naman ganoon 'di ba? Para yung iba, yung mga magnanakaw, baka patuloy magnakaw, yung mga adik, mapatuloy magkapag-adik. Yung ganon. Yung magawa nila. Basta importante, nasa happy place. Yun naman ang sabi.
O sabi ko, chismis lang yan. Ayaw natin pumunta sa ganyan, hindi yan totoo. Sabi niya, teka muna, tingnan nyo. May mga pinakita siya na mga balita. Tingnan nyo, iba-iba. Mamaya may papakita ko sa inyo. Video. Standby lang kayo. Standby. Video. Magkaiba yung sinasabi ni Bongbong. Di ba? Nung narinig ko tong kay BP Sara, sabi ko, pambihira. BP Sara, nakausap mo rin ba si Congress? Si Congress, yung kaibigan ko. Nakausap mo rin, sinabi sa'yo? O ikaw nagsabi dun sa kaibigan kong nagsabi sa akin? Kaya niya nalasabi sa akin. Kasi parang tugma eh. Hindi ko naman sila nakikitang magkasama. Pero parang iisa, di ba? Ganon. Siya pa ba ang nagdidesisyon? Baka iba na, pambihira. Delikado. So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Sinang-ayunan din ni VP Sara ang isang komento ni PNP Chief Nicolas Torre III tungkol sa mga nagdodroga. Wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Tatawa ko ulit dito. Hindi kasi parang of all people, ikaw pa magsasabi ng pangit eh. Napayuko tuloy nasa likod mo. Lahat ng adik, pangit. Ang sakit no? Kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na, kaya... Alam mo, Bongbong Marcos, hindi mo na maiwasan to. Kasi ngiwi ka eh. Totoo. Di ba? Para ka lagi nag-chewing gum. Let's call a spade. Di ba? Ang facts ay facts. Kung ayaw mong sabihin kung ikaw ay nagdodroga o hindi maiiwasan, nakikita sa TV. Ganun ka ng ganun. Ganun ka ng ganun. Di ba? Tapos sinabi ni PRRD, ikaw ay bangag. Tapos may namatay sa LA na inamin ng asawa niya, nakasama nung asawa mo, nagdroga sila. May mga ganun eh. So hindi mo to maiiwasan sa saglit na salita ng iyong tagapagtanggol na pinagtataguan sa palda niya na si Claire. Hindi ka na makakaiwas, kailangan mo na talaga magpa-drug test. Tapos sinabi pa ni Torre na walang adik ang maganda o gwapo, talagang pangit yan. Hindi naman po tayo, pangit din naman ako, pero sir, pangit ka eh. Tapos sinasabi yung asawa mo, dating heartthrob. Tingnan mo itsura, ang pangit. Yung totoo lang, hindi ko po iniinsulto, totoo lang po, ang pangit. Tanggap ko din naman, pangit din ako. Pare-parehas tayong tatlo, pangit. Pero hindi ako nagdodroga. Kahit saan, hamunin mo ako ng drug test, magda-drug test tayo araw-araw. Go tayo dyan. Pero kasi tumutugma eh. Nakita ka na ba ng heartthrob na pangit? Ba't pangit ngayon? Di ba? Di ba pag iniisip mo, sabihin matanda. Hindi, ang daming magagandang matatanda, magaganda, pogi. Hindi nag-a-addict pero pogi pa rin kahit matanda na. Maganda pa rin kahit matanda na. Tama o tama-tama. Pero itong pinakamatindi. 'Di ba? Meron kang drug test sa St. Luke's. At sinabi mismo ni Attorney Vic, magpa-drug test ka. Ngayon, merong ulit gagawing batas patungkol sa mandatory drug test, kinokontra na agad ni Claire. Bakit hindi mo sabihin? I-call out mo si Attorney Vic. Attorney Vic, di ba meron akong drug test sa St. Luke's? Alam mo yan. Bakit hindi mo ilabas ngayon? Hindi po natin tinitira si Attorney Vic, ha? Kaibigan po natin yan. Sa katunayan, kaklase ko pa po yan nung high school, ka-varsity ko pa po yan sa basketball si Attorney Vic. No? Pero, in fairness kay Attorney Vic, dapat sabihin mo na. Sabihin mo, Marcos, yung records mo sa St. Luke's, nakakapagtaka bakit hindi mo yan nilalabas. Yan ang dapat bulat-latin ni Robin Padilla. Para sa akin kasi tama si BP Sara eh. Importante yan sa posisyon mo na ilabas yung iyong, ikaw pa ba ang nagdidesisyon sa bansang Pilipinas? Dahil nakakapagtaka, halimbawa ako, presidente,
Isipin mo ikaw, presidente. Ayaw mo lang magpa-drug test. Pwede mong sabihin, oy, meron ako dyan. Kunin nyo yung drug test ko sa St. Luke's. But hindi nyo binabanggit. Nung hinamo ka ni Atty. Vic, hindi mo sinabi yan. Dapat binabalik mo kay Atty. Vic. O di ba magkasama tayo, Atty. Vic? Alam mo, matagal tayo magkasama. Alam mo, hindi ako nagtitake. Bakit hindi niya maganon? Dapat sinusuplak. Halimbawa, sabihan ako ni Boss Dada. Oliver, adik ka. Magkasama tayo parati, paano kung adik? Babarahin kong ganon. Magkasama kayo, ba't hindi mo maibalik sa kanya? O, balik mo, Atty. Vic, magkasama tayo dati pa. Unless, peke yun. Hindi ko sinasabing involved si Atty. Vic doon. Wala po tayong ganon. Kaya lang ba't hindi niya ma-call out si Atty. Vic? Baka kasi takot siya maglabas ng ebidensya si Atty. Vic. Di ba? O baka lang, takot siya, barahin siya ni Atty. Vic may nalalaman. Hindi ko po alam. Hindi po natin sinisisi dito si Atty. Vic. Okay? Hindi po. Pero ba't hindi mo nilalabas? Kaya nga ang sabi, peke daw yun. Hindi sinasabing peke yung nilabas ng St. Luke's. Okay? Pero may anomalyang nangyari doon. Yun ang sabi. Okay? Banggit ko lang. Ako po hindi naniniwala. Kaya dapat ungkatin yung records na yun. Dahil ulitin ko, sa gitna ng diskusyon, bakit hindi mo mabulatlat yung patungkol sa record mo dyan sa St. Luke's at saka dyan kay Atty. Vic? Hindi mo masabi. Lalong lumalabas na guilty ka, Marcos, totoo man or hindi, kakaiwas mo sa drug test, yung mga nagtatagpi-takpi, wala ka ng lusot. Totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. Babalita mula sa Frontline, Camille Sam. Ito, pag-usapan natin. Kanya-kanya silang iwas doon sa baho na nangyayari ngayon. Napakalaki po nitong patungkol sa flood control na to. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa isyu ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Yan. Teka muna, binanatan siya dito ni Richard Gomez, okay? Huwag mo daw idamay ang buong congressman para ka lang makapagpapogi. Guilty ka, Richard Gomez? Guilty ka? Oo. Ikaw lang ang may karapatang magpapogi. Hindi, ito si Richard Gomez. Legit na pogi ito. Walang bahid to. Pogi talaga. Pero, yung ibang nagpapapogi, ayaw mo. Gusto mo ikaw lang. Hindi. Ano ngayon? 'Di ba? Tingnan mo. Sinabi ni Mayor Magalong, yung mga congressman na sila yung kasabwat dito sa flood control projects na anomalya. Bakit nagre-react ka? 'Di ba? Kung hindi ka guilty, ilan ba kayong congressman? 300 plus. Hindi naman lahat yan involved. Pero wag mong sabihin, Richard Gomez, na wala kang alam, na taka ka, na walang involved dyan na kahit isa na congressman. Baka hindi lang isa. Madami. Don't tell me you don't know. Meron at meron dyan. Hindi lahat. Bakit ka nasaktan? Si Pulong, Congressman Pulong, nasaktan ba? Isa pang Duterte, nandiyan dyan, nasaktan ba? Andyan din yung anak ni Marcoleta, nasaktan ba? Ang daming congressman, hindi nasaktan. Ikaw nasaktan? Hurt ka? Hindi, tanong, guilty ka ba? Kasi yan lang na iisipin mo eh. Kasi sinabi niya tapos ikaw lang ang pumuyok or isa ka lang sa mga pumuyok.
Guilty ka. Kung wala kang ginawa, bakit ka masasaktan eh? Hindi naman sinabi ni Magalong lahat dyan kasabwat. Yung iba lang daw ang kasabwat. Or baka hindi ka involved dito sa flood control project, pero baka may kaibigan ka. Tanong lang. Baka may pinoprotektahan ka. Tanong lang. Pero kaduda-duda kasi itong question mo na to. Sa dami-dami, ikaw pumalag. Yung iba hindi. Ano to? May baho? Kumbaga merong murder. Halimbawa lang may namatay, may dead body, nakita na. May patay. Ang tanong na lang, sino gumawa? Ito ganyan din. Definitely, may ghost projects. May nandaya. It's a fact already. Proven. May pandarayang nangyari. Ang tanong na lang, sino? Hugas kamay ngayon. Kaya iko-connect ko po ito sa binanggit ko kanina kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, hindi ka pwedeng maghugas kamay dito. Turo ka ng turo sa iba dumaan naman sa'yo. Sekretary mo yan ang DPWH. Sino ba may hawak niyan? Hindi mo alam yung budgeta na yan, pinirmahan mo yan. Kaya nga dito, turuan ng turuan. Mag-iingat po tayo. Ito especially sa mga DDS, mag-iingat tayo. Maraming magtuturuan ngayon. Dahil kumalat na yung baho. Magkakalaglagan po yan ngayon. At mag-iingat po tayo. Garantisado po ito. Papasukan tayo ng Trojan horse. Or napasukan na tayo. Kasi maglilipatan na yan. Not even yung mga politiko. Kasabay po maglilipatan, sinasabi ko ng matagal sa inyo. Including the vloggers. Let's hold on tight, mga DDS. Doon sa real DDS na matagal na. Yung hindi binastos si PRRD. Yung hindi lumipat dahil nagkapalubog na yung barko. Hindi ko sinasabing yung iba peke, okay? Wala po akong sinasabi, kayo po ang maghusga nun. Ayoko makisali sa gulo. But ang sa akin lang, eto. Mga politiko, maglilipatan na yan, maglalaglagan na yan, mga vloggers, lilipat na din yan. Kasi wala na talaga sila dun Wala na silang aasahan. Asahan ninyo yan. Pati yung followers, maglilipatan na rin yan. Iiwan nila yung barko. Okay? Mag-iingat lang tayo kasi habang dumadami, definitely dadami pa yan. Gumugulo. Ingat lang po tayo. Magkaroon tayo nung utak na eto ba, tao na to talagang for real DDS? Or andito lang dahil may personal agenda? Ano lang po, kayo na mag-decide dyan. Okay? Kasi dapat, ito si Richard, tuloy muna natin to. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ito sagot ko. Ang sinasabi ni Richard Gomez, tingnan mo muna yung bakuran mo. Ang gulo-gulo nung distrito mo Ang gulo-gulo nung bayan mo. Tapos kami pinupuna mo dito. Alam mo, Richard Gomez, sana imbis na tinutulungan nga tayo ni Mayor Magalong Totoo namang may problema tayo. May problema tayo sa baha. You cannot deny that. Kahit anong political color mo, mapupula, mapapink, mapaano ka man. O lahat po, kahit even the followers, the vloggers, we have a problem patungkol sa baha. Siguro dito we will agree. Every one of us, we will agree. We have a problem. Tinutulungan tayo ni Magalong dahil despite yung problema natin, binuhusan ng pera, meron pa tayong problema pa rin sa flood sa baha. Binuhusan na ng pera yan. So sinusolusyonan nga ni Magalong. Instead na makipagtulungan ka, Richard Gomez, ang di ko maintindihan. Ang sinisilip mo yung Baguio. Okay, kung mali doon si Magalong, sige, sisihin natin si Magalong. Anong nangyayari sa Baguio? Pero yung Baguio is Baguio lang. Andun yung gulo Itong flood control buong Pilipinas, lawakan mo naman ang pag-iisip mo, Richard.
Alam ko hindi ka lang puro pogi. Gamitin mo rin yung utak mo. Ito, nagkakaproblema ako sa mga tao. Hindi lang to si Richard, yung iba pa na tumutulong na nga yung tao, maglalabas ng ebidensya sa tamang panahon, mag-iimbestiga. Kung makakatulong naman, bakit pa natin anong nangyayari sa atin? Wala na ba tayo kung hindi politika na lang ng politika? Ayaw nyo bang masolusyonan yung problema ng baha? Anong solusyon mo, Richard Gomez? Kayong kinokontra nyo pa si Magalo, anong solusyon ninyo? Para mahinto ang baha sa Pilipinas. Ano, hayaan na lang natin? Sige, kurakutin nyo na rin. May ghost project kayo araw-araw. Ganon? Anong klase naman yan? Yan ang problema sa atin eh. Pagka tumutulong, hinihila pa natin pababa. Imbis na makiki-operate. Wala na nga tayong may tulong, hinihila pa natin yung mga tao sa paligid na tumutulong. Naku kayo. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ako hindi ko na-issue kung may katotohanan yun or wala. Let's assume na lang totoo yung sinabi lahat ni Richard Gomez about Baguio. Problema yun ng Baguio. Ang sinusolusyonan natin problema ng buong Pilipinas. Makipagtulungan ka na lang. Huwag ka nang pabigat. Next topic po tayo. Ito, isa. Tingnan ninyo. Magkakalaglagan talaga dito sa baha na to. Now I can say na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations, kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya yung head niyan eh. Nasaan ang 2025 Small Committee Report? Ito ang patuloy na hinihingi at hinahanap ni Navotas District Representative Toby Tiangco. Ayan, andito tayo. Ang hinahanap po yung committee report ng small committee. Dahil may small committee, again, it's a fact. Diba? Totoo na yan. May report yun. Bakit wala? Nawawalang flood control projects, nawawalang committee report, small committee report, nawawala si Saldico. Ano kayo, multo na lahat, pambihira? Nagmulto yung project ng baha, nagmumulto na rin si Saldico, nagmumulto na rin yung yung report. Sabay-sabay kayo naglao sa Pilipinas. Pambira, sa kayo nagpunta. Oy, Saldico, saan ka na? Baka magdedemanda ka rin Kasi yung balita ko, mahilig ka magdemanda eh. Mga dekalidad pa yung mga mo. Baka mapikon ka daw eh. Saldico. Tanong lang naman. Asan ka raw? Hindi ako nagsabi si Tiangco. Asan yung committee report? Sa unang plenary committee level ng 2026 budget deliberations nitong Lunes, hiniling nito na ilabas sa publiko ang 2025 Small Committee Report. Kasama ang mga pangalan ng miyembro at ang mga pagbabagong ginawa sa 2025 budget upang maging malinaw at transparent sa taong bayan. Ngunit hindi ito nakuha mula sa komite. That is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Giit ng kongresista, bunsod nito, tanging ang nakaraang chairperson ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ang makakasagot nito. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyayari dyan? Paano napalitan yan nung imposible? Diba? Tama na. Sabi ni BP Sara, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Si BP Sara nagsabi si Tambaluslos at saka to si Saldico. Tapos, hinahanap bakit daw may small committee. Sabi ni Tiangco. Ngayon, merong nabago doon sa budgetan, doon nangyari sa small committee. Kaya hinahanap niya yung report. Wala yung report, wala din si Saldico. Dumudugtong-dugtong na eh. Kaya ano sabi niya? Yung bola na sa'yo.
Ibig sabihin, sinabi ni BP Sara. Ibig sabihin, kung hindi mo mapapatunayan yung sinabi ni BP Sara na ang may hawak ng buong pera ng Pilipinas ay ikaw at saka si Tambaluslos, yung sinasabi nila na nagkaroon ng magic dan sa small committee, pag hindi mo mapatunayan, kaya nga nasa iyo na yung bola, ibig sabihin totoo. Nasa iyo na, napatunayan ng lahat. Anong gagawin mo, Saldico? Huwag kang magalit sa mga nagbabalita sa amin. Kung may magalit ka kay BP Sara, magalit ka kay Chanco. Or better yet, maglabas ka ng ebidensya to contradict yung sinabi ni BP Sara, to contradict yung sinabi ni Chanco, hindi ka mahagilap. Hindi mahagilap yung small committee report. Ayon kay Representative Chanco, ang small committee ang humahawak ng mga individual amendments o pagbabago sa budget, katulad ng kung anong tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo ng General Appropriations. Yung pagbabago, sino may hawak? Si Saldico. Siya ang chairman. Pagbabago patungkol sa budgetan. Bill. Aniya, ang mga detalyeng ito ng 2025 national budget ay malalaman lahat sa dating puno ng small committee. Let's ask Saldico because Kasi chair chair siya, imposible ikaw chairman. na walang kopya. Hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the No. house up to now? No. Nawawala, di ba? Asa si Saldico? Congressman siya, di ba? Yes, sabi ni ano. Asan siya? Nakita mo na siya? No. Ay, Saldico, asan ka? Nawawala ka raw. Sabay-sabay kayo talaga naglaho. Nakakapagtaka naman yan. Flood control, naglaho. Saldico, wala. Small committee report, wala din. Wala na lahat. Yung pera kaya ng taong bayan, wala na din. Nagtatanong lang, wag kang pikon. Ha? Wag kang pikon. Sabi nga ng Supreme Court, ang mga politiko ay hindi balat sibuyas. Nagtatanong lang po. Kayo, anong sa tingin ninyo? Totoo ba yung sinasabi ni Chanco? Totoo ba yung sinasabi ni BP Sara? Ilagay nyo sa comment section. No. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang panig ni Representative Elizaldico, ngunit wala pa itong pahayag hanggang sa ngayon. Ivan Alvarez, Kinuha yung panig niyan. Walang pahayag. Di asan siya? Nawawala nga talaga. Pambihira.